Ipinaliwanag ng Department of Transportation na nasimulan ang pamamahagi ng fuel subsidy dahil sa ibinigay na certification ng Department of Energy. Para sa detalye, magbabalita si Arles de los Santos. Arles, ano yung ibig sabihin ng certification na ito mula sa Department of Energy? Cheryl, itong certification mula sa Department of Energy, ito kasi yung kinakailangan na papel ng Department of Transportation para nga ma-roll out na yung 2.5 billion na fuel subsidy nito para sa mga tsuperno kung saan nga ngayong araw ay umarangkada na ang pamamahagi ng fuel subsidy ng DOTR matapos ilabas yung certification ng DOE. Ito nga ay target na mabigyang tulong ang 245,066 driver beneficiaries para sa 1.1 million PUV units ng mga operators. Pamamahagi ang fuel subsidy sa pamamagitan ng subsidy card, bank at e-wallet transfers, pati ang cash or check payout. So itong DOE certification, Cheryl, kinakailangan kasi na pumapalo na sa $80 per barrels ang halaga ng petrolyo sa merkado, kung saan ito nga ay indikasyon na labis na tumataas yung presyo ng produktong petrolyo sa ating bansa. Siyempre, kasama dyan sa mga factor kung bakit nga patuloy pa din ang pagsipa ng petrolyo ay ang ayon sa ilan ay yung old regulation law na patuloy pa din na nasa mga kumpanya ang pagdidikta at kapangyarihan kung magkano nga ba ang kanilang itatakdang presyo ng petrolyo sa merkado. Kailangan lamang nilang i-justify at ipaliwanag sa DOE kung bakit nga pa naging ganito ang kanilang pricing sa kanilang mga gasolinahan. So, Arles, bakit bus operators ang unang binigyan? Kailan naman ang iba? Cheryl, sa ngayon, ang target nga ng DOTR ay agad na mabigyan yung 216,000 and 267 drivers amounting to 1 billion pesos. At syempre, kabukod pa dyan, yung iba pang mga drivers, maaari raw ito na madagdagan pa at tuloy-tuloy pa sa pamamagitan nga ng pag-update ng LTFRB ng listahan nito dahil yung mga TNCs o yung mga transport network companies na tinatawag, sila kasi yung magbibigay ng papeles at ang mga listahan sa DOTR at LTFRB para nga may roll out na itong cash distribution para sa fuel subsidy. So, klaruhin natin, 10,000 pesos din ba yung matatanggap na fuel subsidy ng ibang drivers? Kasi ito operators Cheryl, so far magkakaiba yung presyo at yung halaga rather ng mapupuntang benepisya ng subsidy sa kanila para sa mga public utility bus operators, makatatanggap sila ng 10,000 pesos. And then naman yung mga public utility bus drivers ay makatatanggap ng 5,000 pesos. Paglilinaw ng DOTR, Cheryl, mas mababa yung matatanggap ng PUV drivers dahil meron pa silang cash assistance na matatanggap naman mula sa DSWD, mula doon sa pondo ng AIX. So in a way, itong fuel subsidy ng DOTR, Cheryl, ay complementary doon nga sa ibinibigay din ng DSWD na nakatakda rin na i-release sa mga motorcycle drivers, delivery riders, taxi drivers, UB Express drivers sa paparating ng mga araw. Arles, sinabi ng Department of Energy na posibleng pumalo nga sa 134 pesos per liter yung petrolyo ngayong linggo. Ano daw ang paliwanag dito? Cheryl, ito raw ay ang estimate pa lamang ng Department of Energy dahil nga yung patuloy na nananatili na pagiging volatile o mataas na presyo din sa merkado, posible nga daw na mas mataas pa yung presyo ng mga petrolyo sa mga probinsya dahil nga malalayo din at kakailanganan din ng additional fuel and gas para mag-transport dito. Diyan nga inaasahan na papalo ng 8 pesos hanggang 15 pesos ang itataas ng presyo ng diesel habang nasa 12 pesos hanggang 22 pesos naman ang itataas ng kada litro ng kerosene. Sa kabila ng pagtaas ng presyo at pangamba sa supply, ayon sa DOE ay nasa comfortable level pa rin daw ang supply ng petrolyo sa ating bansa. At mula March 20, 2026 ay mayroon pang 45 days worth of oil stocks ang bansa. Lampas yan sa 15-day minimum na itinatakda ng batas. Kabukod yan, Cheryl, ay patuloy nga na tinatrabaho ng DOE yung kanilang ugnayan sa iba't ibang mga oil suppliers sa mundo. At least sa bahagi ng
ng DOE. Meron daw tayong 400,000 na bariles na matatanggap no, mula sa Southeast Asian neighbors na supplier din ng produktong petrolyo, habang yung 600,000 naman na additional supply, ito ay parehos no, pag pinagdugtong 1 million bariles, no? Ito daw ay para sa buffer stock ng pamahalaan, no, na hindi naman dinisclose kung saan galing yung 600K, pero ayaw daw kasi i-preempt ng DOE kung magkaroon man ng pagbabago, pero patuloy pa din nila yan na tinatrabaho. At syempre, Cheryl, yung malaking tanong ay kung may sasapat pa nga ba na supply ang pamahalaan at ang ating bansa paglagpas ng kalagitnaan ng May patungo sa June, kung magpapatuloy pa din ang sigalot sa Middle East. Pero Arles, sabi nga sa world market, no, nagsimula na raw bumaba yung presyo ng krudo matapos ibalita ni US President Donald Trump na nagne-negotiate na sila ng Iran. Totoo ba ito at kailan kaya ito mararamdaman din? Cheryl, ang huling update natin ay i-debunk ng Iran na meron nga silang diplomatic na conversations, no, o transactions with the US, and magpapatuloy pa rin nga yung kanilang posisyon dito na kung saan papayagan nila na makalagpas ng Strait of Hormuz yung mga ships o yung mga tangke, magdadala ng mga tangke, no, para dumaan at mag-deliver sa iba't ibang mga bansa, no, and then outside doon sa mga kaalyado ng US at yung mga makikiisa nga, no, sa kanilang sigalot. In a way, matatawag natin itong ganun, no? Hindi pa rin nila papayagan, no? Pero kung magkakaroon man ng posibilidad nga itong ganitong pangyayari, Cheryl, ay kailangan nating abangan kung magkakaroon nga ba agad or ng kagyat na epekto itong pagbaba ng presyo ng petrolyo, dahil 30 to 32 days pa yung tinatravel ng mga delivery ng mga supply ng petrolyo dito sa ating bansa, no? At kahit sabihin natin na ma-resolve man agad-agad yung sigalot doon sa Middle East, ay posible pa din na manatiling mataas ang presyo ng petrolyo dahil yung ating mga kinukunan sa Asia, kagaya na lamang ng South Korea, China at Japan, ay medyo restricted din yung kanilang pagre-release, no, dahil nais daw muna nila na ma-secure nga muna yung kanilang mga resources, nang sa gayon ay hindi maapektuhan ang kanilang mga supply sa kanilang bansa, no. Pero ayon sa DOE, Cheryl, ay patuloy ang kanilang pakikipag-negotiate at pakikipagtulungan sa embahada ng Japan at mismo, no, doon sa Japan mismo na long-term na nga raw natin na supplier ng langis, at syempre, no, ang kanilang pagnanais na hindi maantala ang pagpasok at ang pagbibigay ng supply ng langis sa ating bansa. Maraming salamat, Mobile Journal, Arles de los Santos.